Alam mo yung pakiramdam na parang may mali, pero di mo maipaliwanag kung ano, yung parang may kulang sa paraan ng lalaki, kung paano ka tinitingnan, kung paano siya makitungo may lambing, o pero may halong laro. Ito yung klase ng sitwasyon na tahimik kang tinatarget, hindi para mahalin, kundi para patunayan niya sa sarili niyang kaya kanyang paikutin. At kung ikaw yung tipong babae na marunong magmahal ng buo, madaling mahulog sa ganitong uri ng lalaki kasi hindi mo agad mararamdaman na laro lang pala lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang may senyales na ginagawang game ng lalaki ang isang babae. Hindi para manakot, kundi para magising ka. Para kapag nakilala mo yung ganitong klase ng lalaki, alam mo nang hindi ka dapat sumali sa laro niya. Bago tayo magsimula, tandaan mo, hindi lahat ng lalaking sweet ay sincere at hindi lahat ng lalaking nagpaparamdam ay handang magpanindigan. Minsan, ang gusto lang nila ay maramdaman na may naakit pa rin sa kanila. Validation lang, hindi pagmamahal. Kaya kung gusto mong malaman kung laro ka lang o totoo, pakinggan mong mabuti ang mga susunod na parte. Kasi baka isa ka na pala sa mga nilalaro, pero ikaw pa rin ang patuloy na nag-i-invest ng emosyon. Senyales 1. Hindi siya consistent. Sa simula, mapapaisip ka talaga. Kasi nung una, sobrang attentive niya. Lahat ng good morning, lahat ng kumain ka na. Hindi niya nakakalimutan. Parang sinadya niyang iparamdam sa'yo na special ka. Pero pag tumagal, unti-unti mo nang mapapansin may mga araw na parang bigla siyang nag-iba. Parang may invisible switch sa mood niya na ikaw mismo ang hindi makasunod. Kapag gusto ka niyang mapalapit, lalambingin ka. Pero kapag naramdaman niyang nagsisimula ka ng umasa, bigla siyang lalayo at doon nagsisimula ang emotional confusion. Bakit ganun? Bakit parang laging may kulang? Ang totoo niyan, hindi siya nalilito, ikaw ang gustong lituhin niya. Ganito gumagana ang mga lalaking marunong maglaro ng emosyon. Hindi nila gustong mawala ka, pero ayaw din nilang maging committed. Kaya ginagawa nilang parang puzzle ang ugali nila para habang sinusubukan mong intindihin, mas lalo kang na-attach. Sa psychology, tinatawag itong intermittent reinforcement. Ngayon yung reward system na hindi mo alam kung kailan darating. At dahil unpredictable, mas lalo kang nagiging dependent. Ang utak mo mismo nagre-release ng dopamine sa tuwing nagre-reply. Siya o nagbibigay ng konting pansin kasi rare na nga. Ang masakit, akala mo effort niya yun. Pero ang totoo, strategy lang para manatili kang umiikot sa kanya. Tandaan mo to. Ang lalaking seryoso, consistent kahit busy, hindi kailangang araw-araw mag-chat, pero mararamdaman mong totoo ang intensyon. Hindi parang paiba-iba depende sa trip. Kapag napapansin mong ikaw na lagi ang naghahabol ng consistency, ibig sabihin, hindi ka niya tinitingnan bilang priority, ginagawa ka lang niyang emotional option. Senyales 2, laging siya ang may control. Mapapansin mo to, kapag parang laging siya ang may hawak ng oras niyong dalawa. Siya ang nagsasabi kung kailan kayo magkikita, siya rin ang nagdidesisyon kung kailan siya magiging sweet o cold. At kahit di mo napapansin, unti-unti niyang tinatanggal ang kontrol mo sa sitwasyon. Kapag tinanong mo kung bakit bigla siyang hindi nagparamdam, lagi lang may excuse. Busy lang, may inaasikaso. Pero pag ikaw ang di nag-reply, biglang may tampo, may silent treatment, may guilt trip. Ito yung tinatawag na power game. Hindi siya naghahanap ng love, naghahanap siya ng dominance. Sa stoic perspective, makikita mo agad ang imbalance, ikaw yung reactive, siya yung decisive. At habang tumatagal, nagiging pattern ito. Hanggat hinahayaan mong siya lagi ang nagsiset ng tempo, mas lalo kang bumababa sa tingin niya. Hindi mo mapapansin, pero emotionally dependent ka na. At yun ang gusto niya, hindi para alagaan ka, kundi para maramdaman niyang siya ang may kontrol sa nararamdaman mo. Kung gusto mong malaman kung totoo o laro lang, simple lang. Tingnan mo kung willing siyang mag-adjust. Kasi ang lalaking marunong magmahal, marunong ding magbigay. Pero ang lalaking manlalaro, gusto lang laging siya ang nasusunod. Senyales 3, alam niyang nahuhulog ka pero wala siyang gagawin. Ito yung pinakamasakit sa lahat. Kasi deep down, alam mong nahuhulog ka na at alam niya rin yun. Hindi mo kailangan sabihin kasi ramdam na niya sa paraan ng pagtrato mo. At imbis na ayusin, mas lalo pa niyang pinatatagal down to be kasi para sa kanya validation yon. Gusto niyang maramdaman na may taong handang maghintay kahit wala naman siyang malinaw na intensyon.
Ito yung klase ng lalaking kaya niyang iparamdam na gusto ka niya. Pero pag tinanong mo kung ano kayo, biglang nagiging philosopher. Bakit kailangan lagyan ng label? Masaya naman tayo, di ba? Classic yan. Gusto niyang manatili ka sa gray area kasi dun siya ligtas. Walang commitment, pero may emotional access sa'yo. Wala siyang obligasyon, pero may pakinabang. At habang ikaw, nagtataka kung kailan siya magiging totoo, siya naman nag-i-enjoy sa power na kaya kanyang paikutin nang hindi mo napapansin. Sa totoo lang, yung ganitong klase ng lalaki hindi mo kailangang labanan. Kailangan mo lang huwag sumali sa laro. Kasi kung hahabulin mo siya, mas lalo lang siyang tatakbo. Pero kapag nanahimik ka at lumayo, doon mo makikita kung sino talaga siya. Senyales 4, mabait lang kapag may kailangan. Ito yung mga tipo ng lalaki na marunong gumamit ng sweetness bilang currency. Parang kabaligtaran ng mga totoo. Yung kindness nila may expiration date. Mabait siya kapag may gusto siyang makuha, kapag gusto niyang bumawi sa kasalanan, o kapag gusto niyang mapatunayan na may control pa rin siya sa'yo. Pero pag nakuha na niya gusto niya, biglang cold ulit. Kung tutuusin, hindi siya sweet strategic lang. Yung mga good morning text, hindi dahil genuine concern, kundi para masigurong andyan ka pa rin sa orbit niya. At ang masakit, minsan ginagawa nila to hindi lang sa iisang babae. Madalas may iba pa silang nilalaro sa ibang chat. Pero sa'yo siya yung mabait kapag convenient. Tandaan mo to. Ang lalaking mabait lang kapag may kailangan, hindi nagmamahal nagme-maintain ng ego supply. Kasi ang gusto niyang makuha, hindi puso mo kundi energy mo. Kapag tinigilan mo siyang pakainin ng atensyon, bigla siyang mawawala. Parang hindi ka naging parte ng buhay niya. At doon mo malalaman na hindi ka niya mahal, sanay lang siyang makakuha. Senyales 5. Lagi ka niyang binibigyan ng mixed signals. Ito na siguro ang pinakadelikadong senyales sa lahat. Yung tipong minsan ang sweet niya, parang ikaw lang talaga ang gusto niya, pero kinabukasan malamig siya, parang wala lang lahat ng pinakita niyang effort. Hindi mo tuloy alam kung saan ka lulugar. Ang mga lalaking marunong maglaro, kadalasan galing sa experience o sadyang marunong sa psychology ng tao. Alam nila kung kailan magpaparamdam at kailan maglalaho. Ginagawa nila ito hindi dahil gusto ka talaga nila, kundi dahil gusto nilang maramdaman mong may utang ka sa kanila ng emosyon. Para bang binibigyan ka ng dose ng affection para manatili ka, tapos bigla kang iiwan para ikaw naman ang maghabol. Ito yung uri ng manipulasyon na hindi halata. Hindi nila kailangang magsinungaling ng diretsyo. Sapat na yung inconsistent behavior nila para guluhin ka. At kapag nasanay ka na sa cycle na yon, mapapansin mo ikaw na yung nagte-text muna, ikaw na yung nag-a-adjust, at ikaw na yung nagsusorry kahit hindi mo alam kung bakit. Ang masakit pa, minsan sasabihin pa nila, hindi ko naman sinabi na tayo. O kaya, ikaw naman tong nag-assume. Pero ang totoo, sila mismo ang nagtanim ng mga dahilan para umasa ka. Sila yung nagpakita ng interest, ng lambing, ng effort, tapos biglang umatras kapag nakikita nilang nahuhulog ka na. Kaya kung nasa ganitong sitwasyon ka, tandaan mo, kung gusto ka talaga ng isang lalaki, hindi ka niya bibigyan ng halo-halong signal, hindi ka niya paiikutin, at hindi niya ipaparamdam na kailangan mong hulaan kung ano kayo. Ang isang lalaking seryoso, malinaw magsalita. Hindi siya matatakot mag-commit o magpakita ng consistency. Kaya kung ramdam mong binibigyan ka ng mixed signals, huwag mong sayangin ang oras mo sa pagdedecode. Hindi mo kailangang intindihin ang taong kaya kang lituhin. Ang pagmamahal ay hindi dapat parang puzzle na ikaw lang ang pinapahirapan. Kung isa ka sa mga babaeng nakaranas ng ganitong uri ng lalaki, huwag mong isipin na mahina ka, huwag mong sisihin ang sarili mo dahil naniwala ka kasi yung puso mong marunong magmahal, yun mismo ang gusto nilang samantalahin. Pero tandaan mo to, hindi lahat ng connection ay para ituloy. Minsan, ginagawa lang tayong lesson ng universe para maging mas matalino sa susunod. Ang stoic mindset, hindi galit detached pero marunong tumingin ng totoo. Hindi ka kailangang gumanti. Ang kailangan mo lang ay tumigil sa pagbigay ng access sa taong hindi marunong rumespeto. At kapag ginawa mo yon, maniwala ka hindi mo lang binawi ang dignity mo, binawi mo rin yung peace na matagal nang ninanakaw sa'yo. Kung gusto mong mas maintindihan pa ang mga ganitong pattern sa relasyon at kung paano mag-isip ng kalmado, matatag at may dignidad, subscribe ka.
Dito tayo nag-uusap ng totoo, walang drama. Walang plastic na advice. Puro real talk na may wisdom.